Good day guys, so for today's video mag-update lang tayo sa kalapati natin at magbibigay lang tayo ng tips kung paano disiplinahin yung mga kalapati. At lalo na kapag nagloloko, halimbawa yung tanong sa atin ni Sir Johan Gaming. So shoutout na rin pala kay Sir Ronel Royo ng Pulilan, Bulacan. Saka kay Sir Ramil Teresa at kay Prince Sangkap ng Tisoylop. So shoutout sa kanila. At ngayon lang tayo nakapag shoutout. So yun nga mga kabi, bali nagtatanong si Sir Johan Gaming kung pwede ko raw ba siyang matulungan at magbigay tayo ng tips sa kanya kung paano raw ba disiplinahin yung kalapati niya, since pag pinakawalan niya mga kabi hindi daw rumoronda, dumadapo lang sa puno. So tapos hapon na nga umuwi at pumapasok sa loob. So pagka ganyan naman, madali lang naman magdisiplina ng kalapate. So bibigyan ko lang siya ng konting tips sa pagdidisiplina nga sa kalapate. So ang pinakamadali dyan mga kabi na pwede niyang gawin kung sa kanila naman yung puno, pwede niya rin putulin yon. Pero ang pinakamadali nga mga kabi, gutumin niya yung kalapate. So sa pagkokontrol ng pagkain mga kahabi, wag muna nating pakainin sa umaga. Sa hapon lang natin papakainin. Sa hapon lang din tayo magpapakawala. So kung nanonood siya ngayon, si Sir Johan Gaming. So sa previous video natin nagtanong nga sa atin paano raw ba gagawin niya. So pinakamadali nga dyan, gutumin yung kalapate, tapos tuwing hapon lang magpapakain. So para maiwasan tumambay, kasi pag nagpakawala ka ng umaga, hindi naman madidisiplina lahat yan kahit gutumin mo. So lalo na kapag merong tinatambayan, nakakatuka, nakakakain yan sa labas, nakakain ng mga kumbaga bato-bato o mga bato o buhangin, kumakain yan. Saka yung mga dahon-dahon, lalo na kung mapuno dyan sa inyo, pwede nga nila makain yun. So hindi kumbaga matatagalan kayo sa pagdisiplina pag ganyan. So ngayon, kasi tumatambay So pagka hapon mo pinakawalan yung kalapate at hindi mo nga pinakain sa umaga, bali ang mangyayari dyan, ang isip niyan mga kahabi, papasok na kasi nga kakain na. So ngayon, para rumonda naman yung kalapate, pinakamaganda ihagis mo o gumamit ka ng training box. Kasi yung kalapate niya raw mga kahabi, kapag pinakawalan nga, diretso dapo. So alam niyo yung release door, halimbawa katulad dito, merong release door tayo dito. Ayan. So pag binuksan niya raw yan, imbis na rumonda, diretso dapo nga yung kalapate niya. So ngayon, para madali ngang gagawin niya mga kabi, ikulong niya isa-isa sa training box, tapos itos niya na lang sa labas ng bahay niya para sabay-sabay nga lumipad. At makaronda kahit na mga 3 ikot. Sa una, ganyan lang naman mga kabi, lalo na kapag nagdidisiplina kayo ng kalapate. So ganun lang gagawin nyo. So magtotos muna kayo kahit malapit lang, isang bahay lang yung pagitan, sa labas lang ng bahay nyo, pwede nyo yan. Roronda naman yan kasi nga sabay-sabay naman. Sa una, hindi muna roronda basta-basta yan kasi nga sa tapat nga lang ng bahay nyo, tapos hindi pa sanay. Pero pagtagal-tagal mga kabi, roronda na rin yan. So tuwing hapon lang magpaparonda, at iwasan yung magparonda kapag umulan, lalo na kapag nagdidisiplina kayo ng kalapate. So kapag nagdidisiplina kayo mga kabi, at ginugutom nyo yung kalapate nyo, mas maganda kung maglilinis kayo ng loob nyo, kasi yung kalapate kapag nagutom yan, kumakain ng ipot nila. So magkakasakit yung kalapate nyo, nagkukos nga yan ng sakit ng kalapate kapag ginugutom nyo yung kalapate nyo, tapos madumi yung loob nyo, kumakain ng tae, nagkakasakit yung kalapate. So yan yung maibibigay ko sa yung payo. Gutumin mo yung kalapate mo, kahit na halimbawa ngayon purgahin mo, tapos magpakain ka lang ng konti. Halimbawa ngayong araw, sa umaga gawin mo, purgahin mo muna, tapos sa hapon pakawalan mo, pakawalan tuloy, sa hapon pakainin mo lang ng konti. Tapos kinabukasan, wag mong papakainin sa umaga, pero lalagyan mo ng tubig. At siguraduhin mong malinis yung loob mo, wag yung katulad nga ng ibang loob na madumi nga, kakain nga ng taya, magkakasakit yung kalapate. Tapos sa hapon ka lang magpapakain, siguro 3 days mong gagawin yun, tuwing hapon ka lang magpapakain. Hayaan mo lang na medyo mamayat yung kalapate mo. Wag mong patatabayin o wag mong dadamihan yung pagkain sa hapon, kasi pag dinamihan mo yung pagkain, tatambay at tatambay pa rin yan, kasi sa una maninibago yan Kumbaga yung panunaw niyan babagal, kasi nga kapag binulsul mo ng pagkain sa hapon yan, tapos
pinakawalan mo. Halimbawa, ngayon, bali ang gagawin mo, ganito nga mga kabi, 3 days. 3 days mo na gugutumin yung kalapati mo tuwing hapon ka lang magpapakain. Pagkatapos nun, after 3 days, magtotos ka na nga sa labas ng bahay nyo. So, syempre, kapag naman ginugutom mo yung kalapati mo tuwing hapon, sasanayin mo sa trapdoor. Isa-isa mo ipapasok, halimbawa dito sa loft natin. So, tuwing hapon, di tayo nagpakain ng umaga, sa hapon lang. So, habang nagpapakain tayo ng kalapati, ipapasok natin dito sa training box isa-isa. Sa trapdoor. Para sa ganun, sanay din na pumasok yung kalapati, mabilis sa trapping. So, ganun lang kadali o kasimple yung didisiplina sa kalapati. At effective naman yan mga kahabi. Pagka young bird kasi kadalasan mga young bird talagang tumatambay yan. So kapag medyo sanay-sanay na, sa una kasi okay lang kahit na tumambay yung kalapati natin, okay lang yan. Pero kapag tagal-tagal nga mga kahabi kumbaga nakakairita na rin niya kapag tambay ng tambay yung kalapati nyo. So kaya ang gagawin nyo mga kahabi, didisiplinahin nyo nga, gugutumin nyo kapag medyo sanay na yung kalapati nyo. Kapag hindi naman, halimbawa bata pa yung kalapati nyo, huwag nyo gugutumin basta-basta. Hayaan nyo lang na tumambay muna, at least nababatcher yung kalapati nyo. So yun yung tips ko sa'yo kung nanonood ka, Johan Gaming. At sana may natutunan ka sa video. So ganun lang, gutumin nyo sa 3 days nyo na papakainin tuwing hapon lang. Saka konti lang yung pakain, hayaan nyo lang na medyo mamayat. Huwag kayong mag-alala na baka mamatay yung kalapati nyo pag nagugutom. So hindi ganoon mga kabi. Para madisiplina nyo yan, need nyo nga na need nyo tiyagain yung kalapati nyo. So hindi basta-basta isang araw lang tapos papakawalan nyo na, walang mangyayari dyan. Kumbaga yung kalapati nyo baka magkasakit lang kasi kakain sa labas yan, kakain sa puno, kakain ng kung ano-ano yan kapag pinakawalan nyo. So baka ang mangyayari pa dyan mga kabi, kapag ang ginawa nyo nga, pinakawalan nyo sa hapon tapos nanginain kung saan, baka kinabukasan na umuwi yan. So kaya ang pinakamaganda dyan mga kabi, 3 araw muna bago nyo pakawalan. 3 araw nyo didisiplinahin. Sa ganun mga kabi, mapapaamo nyo rin yung kalapati nyo kapag ginugutom nyo. So kapag mailap kasi yung kalapati, kung minsan isa ring nagiging cause nga yan ng pagtambay sa labas o kumbaga takot sa inyo yung kalapati nyo, hindi talaga bababa at papasok sa loob agad yan. At ganun nga mga kabi. So sana nakatulong tayo kay Sir Johan Gaming na nagtatanong sa atin. Sa previous video natin nagtatanong siya. So yun nga mga kabi, at hanggang dito na lang yung video natin. So bali madalian lang, isang madalian lang yung video natin na ginawa ngayon na yan. Mukhang healthy naman yung mga kalapati natin na yan. So sana may natutunan yung mga ibang nanonood sa atin na bukod nga kay Sir Johan Gaming. Happy flying sa inyo. God bless.